Naalala nyo ba noong niloko ni Lance Armstrong ang buong mundo na para bang wala siyang ginagamit na droga kahit na sa totoo lang ay gumagamit talaga siya? Pero ang tanong, napunta ba siya sa kulungan dahil dito? Well, syempre, nagsisimula ang kwento kay Lance. Si Lance ay mga 24 na taong gulang pa lamang nang magsimula ang lahat ng ito at nakatira siya sa Texas. At si Lance, mahal na mahal niya ang pagbibisikleta. Sa katunayan, nakasali na siya sa maraming national at international cycling tournaments at nanalo na rin siya sa ilan sa mga ito. Pero may isang bagay tungkol sa kanya na hindi alam ng karamihan. Gumagamit siya ng performance-enhancing drugs para mas gumaling siya sa karera. Mga gamot na siyempre ay bawal sa professional cycling. Ngunit hindi ito alam ng karamihan ng tao. Para sa kanila, isa lang siyang napakahusay na atleta na magaling magbisikleta. Pero isang araw noong 1996, may nangyaring napakasama sa kanya. Na-diagnose siya ng advanced testicular cancer at para lalong maging mas masahol ang sitwasyon, ang cancer ay kumalat na sa kanyang utak, tiyan at baga. Kaya naman sumailalim siya sa ilang operasyon at maraming round ng chemotherapy. Dahil dito, napilitan siyang tumigil muna sa pagbibisikleta at talagang napakasakit nito para sa kanya. Ibig sabihin, ang cycling ang buong buhay niya. Ngunit lumipas ang mga buwan at dumating ang 1997 at may nangyaring halos hindi ka pani-paniwala. Matapos ang lahat ng operasyon at chemotherapy, natalo ni Lance ang cancer at opisyal siyang idineklarang cancer-free. At syempre, ngayon ay nagpasya si Lance na bumalik sa professional cycling. Sumali siya sa US Postal Service Pro Cycling Team at binigyan siya ng bagong kontrata. At sa isang iglap, bumalik na ulit siya sa bisikleta. Ngayon, normal na iisipin ng karamihan na matapos niyang makaligtas sa cancer, matapos mabigyan ng ikalawang pagkakataon sa buhay, pipiliin niyang lumayo na sa anumang droga. Pero siyempre, hindi iyon ang ginawa niya. Hindi. Dahil gusto niyang manalo, kaya bumalik siya sa paggamit ng mga ipinagbabawal na substance para mas gumaling siya sa kompetisyon at mas madalas na manalo. At sa totoo lang, gumagana talaga ito. Pagsapit ng 1999, 2 taon lamang matapos niyang malampasan ang cancer, sumali siya at nanalo sa Tour de France na itinuturing na pinakamalaking kompetisyon sa sport ng cycling. At matapos ang tagumpay na iyon, biglang sumikat si Lance at naging napaka-popular sa buong mundo. Minahal ng mga tao ang kanyang kwento. Isipin mo, isang lalaking napilitang tumigil dahil nagka-cancer, pagkatapos ay nalampasan niya ang cancer, bumalik sa sport at nagkaroon ng isa sa pinakadakilang comeback sa kasaysayan ng sports. Talagang nakaka-inspire, pero ang kwento ni Lance, hindi pa tapos. Hindi pa siya tapos. Sa sumunod na taon, 2000, muli siyang sumali sa Tour de France at nanalo ulit. Pagkatapos noong 2001, nanalo siya sa ikatlong pagkakataon. At sa bawat tagumpay, unti-unti siyang nagiging isa sa pinakamalaking sports icons sa Amerika. Bigla na lang siyang nasa lahat ng lugar. Nasa cover siya ng Sports Illustrated, nasa kahon ng Wheaties cereal. Narito siya sa isang lunch pail. Narito siya sa David Letterman Show. Narito siya kasama ang presidente noon na si Bill Clinton. Nagsimula pa siyang makipag-date sa singer na Sheryl Crow. Nakakuha rin siya ng napakalalaking sponsorship deals, kabilang na ang isang kontrata mula sa Nike na nagkakahalaga ng $40 milyong. Grabe! At habang sumisikat siya, ang Cancer Foundation na itinayo niya noon ay lalo ring sumikat. Ang foundation na ito ay tinatawag na Livestrong. Baka naaalala nyo pa ang mga dilaw na Livestrong bracelets na sobrang sumikat noon. Sa puntong ito, si Lance ay nasa tuktok ng mundo. Pero ang hindi alam ng publiko, sa likod ng lahat ng ito, patuloy pa rin siyang gumagamit ng performance-enhancing drugs upang mas gumaling sa cycling. At noong panahong iyon,
ang drug testing process ay hindi pa ganoon ka-advanced. Bukod pa rito, maraming paraan si Lance para manipulahin ang resulta ng mga test na ito, kaya tuluyang nalinlang ang mga governing bodies. Ngunit dito na nagsimulang magkamali si Lance. Habang tumatagal, patuloy siyang nananalo, malalaking karera, maliliit na karera. At habang dumarami ang kanyang panalo, mas maraming tao ang nagsisimulang magduda. Paano posible na ang isang tao na dumaan sa maraming round ng chemotherapy ay biglang mananalo ng Tour de France ng paulit-ulit, parang hindi makatuwiran? At ang mga journalist at mga taong nasa industriya nagsimulang akusahan siya ng doping. Pero siyempre, itinanggi ni Lance ang lahat. Sinabi niya, "Hindi ako gumagamit ng droga. Natural lang ako." At para maprotektahan ang kanyang reputasyon, agresibo niyang dinimanda ang mga taong nag-aakusa sa kanya ng paggamit ng performance-enhancing drugs. At sa totoo lang, gumagana ito. Nanalo siya sa ilan sa mga kaso. At ang ibang tao naman ay nakipag-areglo na lang sa kanya sa labas ng korte kapalit ng malaking halaga ng pera. Samantala, patuloy si Lance sa pagrera at panalo. Nanalo siya sa Tour de France noong 2002, pagkatapos noong 2003, pagkatapos noong 2004, at muli noong 2005. 7 beses siyang nanalo ng sunod-sunod bago siya tuluyang nagdesisyong magretiro. Ngunit dumating ang 2006 at may nangyaring hindi inaasahan. Dahil pumasok sa kwento ang isang lalaking nagngangalang Floyd. Si Floyd ay isang cyclist at dati siyang teammate ni Lance. Noong 2006, sumali si Floyd sa Tour de France at nanalo siya. Sa katunayan, napaka-incredible ng kanyang panalo. Parang halos hindi kapanipaniwala ang timing at performance niya. At dahil dito, makalipas ang 2 buwan, nagpasya ang mga national at international governing bodies na itest siya para sa performance-enhancing drugs. At boom! Nag-positive siya, kaya tinanggal sa kanya ang titulo at sinuspinde siya ng 2 taon. Lumipas ang 2 taon at ngayon ay 2008 na. Tapos na ang suspension ni Floyd at gusto niyang bumalik sa professional cycling. Ngunit dahil sira na ang kanyang reputasyon, walang team ang gustong pumirma sa kanya. Kaya noong 2009, lumapit siya sa dati niyang teammate na si Lance Umambo Ati Apabuans. Umaasang matutulungan siya nitong makakuha ng kontrata o makabalik sa sport. Sa panahong iyon, si Lance naman ay nababagot na sa retirement kaya nagdesisyon siyang bumalik sa cycling. At syempre, dahil sa mga gamot na ginagamit niya, magaling pa rin siya. Sa Tour de France, 2009, pangatlo pa nga siya sa finish. Kaya lumapit si Floyd kay Lance at sinabi, "Hey, matutulungan mo ba akong makabalik?" Pero tumanggi si Lance at ito ay labis na nagpagalit kay Floyd. Kaya nagpasya siyang kung hindi siya tutulungan ni Lance, isasama niya itong bumagsak. Kaya pumunta si Floyd sa media at nagsimulang magbigay ng mga interview. At publiko niyang inakusahan si Lance at ang ilan pang dating teammates ng doping. At biglang sumabog ang balitang ito. Naging napakalaking iskandalo ito, sobrang laki na pati ang gobyerno ng Estados Unidos ay kinailangang makialam at naglunsad sila ng criminal investigation. Ngunit makalipas ang 2 taon, sa kung anong dahilan, ibinasura ng gobyerno ang criminal charges laban kay Lance. Mukhang kulang ang ebidensya para makasuhan siya sa criminal court. Kaya parang makakatakas na sana si Lance sa lahat ng ito hanggang sa... Siyempre naman, hindi siya tuluyang makakatakas. Sa parehong taon, 2012, pumasok ang United States Anti-Doping Agency at hindi nila hahayaang basta na lang ito makalusot. Kaya nagsimula sila ng sariling investigasyon. In-interview nila ang maraming teammates, staff members at insiders. At kalaunan,
Nakalap nila ang napakaraming ebidensya na nagpapatunay na si Lance ay gumamit nga ng performance-enhancing drugs sa buong cycling career niya. At dahil dito, habang buhay siyang pinagbawalan sa cycling at tinanggal sa kanya ang lahat ng 7 Tour de France titles. At sa isang iglap, gumuho ang lahat para sa kanya. Iniwan siya ng malalaking sponsors at ang mga taong dati niyang dinimanda para patahimikin, ngayon ay sila naman ang nagdemanda sa kanya. At kalaunan, nagpasya si Lance na aminin na ang lahat. Umupo siya sa isang interview kasama si Oprah at doon inamin niya ang lahat. Tinanong siya, yes or no, gumamit ka ba ng banned substances para mapahusay ang iyong cycling performance? At ang sagot niya, yes. At kahit hindi siya napunta sa kulungan, sa kabuuan ay nagbayad si Lance ng humigit kumulang 37 milyong dolyar sa settlements, penalties at legal fees dahil sa buong doping scandal na ito.